ano po kami, ano, ganito, may mga, may nagtatawanan po kami noon. Madami po nakakadaw mo. Para. Pero ayos lang yun. Nandun tayo sa akin kasi hindi, ganito yan. Yung pagiging totoong tao, hindi natin dapat ikakahiya yan. Hindi ako nahihiya kasi nilalabas ko yan. Kaya nga, doon tayo dapat. Kasi sabi ko nga, kung hindi mo lawakan yung pangunawa mo, tapos ilalatag mo yung pagiging totoong tao mo. Kasi doon ka nakilala eh. Doon ka nakilala sa pagiging totoong tao mo. Doon na bago ang buhay, doon tayo nagkaroon ng ano. Ako pati po, sinasabi ko yung kung ano ako, nainom talaga ako lalo na pag-stress po ako. Pasensya na kayo. Ayun mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back muli sa ating munting channel, ang Rawal of Malalag. So, if you're new to my channel mga kalingap, don't forget to subscribe, like, and share po tayo. And also po kina Kuya Val, Kalingap Rabat Edna Vlogs. The rest of the team po ng Team Kalingap, Roboys. Ang kasama ko po ngayon si Kalingap Victor, si Kuya Marius Vlog. Siyempre si Rachel Morales Vlog mga kalingap. So ngayong araw na ito mga kalingap ay grabing init po dito sa bayan po ng Daet. At bibili po tayo ng mga materialis po para po sa electrical po sa bahay po ni Ate Christy. No? Thank you po kay Tita Shirley Garcia, one of the member po ng TFF Worldwide. Salamat po Tita sa pag-sponsor po ng kanilang kuryente, no? Kanilang tawag dito, mga sa electrical wirings po ng bahay po ni Ate Christy. Kaya ngayon mga kalingap, andito po si Kuya Victor, bumili po ng mga wire, mga kailangan po dito sa bahay po ni Ate Christy para ikabit po ang kuryente mga kalingap, no? And syempre nakapagbayad na po tayo sa pag-process po ng mga papeles at pag-install po ng ano. So ang bibili na lang natin ngayon is yung mga materials, no? Or yung mga gagamitin po, kagaya ng mga wire, mga bulb, receptacle, mga switch, outlet, no? And so on and so forth. So ngayon mga kalingap, bago natin ihatid yun sa bahay nila Ate Christy, daanan natin si Langga doon sa kanilang school, no? Kasi after po ng exam nila ay uwian na po mga kalingap. Tara ngayon, at kahit mainit mga kalingap, tuloy pa rin po yung pagtulong natin, no? Walang ano po ito, walang pahinga. Thank you po mga kalingap sa yung mainit na suporta, kagaya po sa naranasan natin ngayon ang sobrang init. Si Kuya Mario, ang driver natin, si Kuya Toto, nagpahinga muna ngayon. Ayun ang grabe init. So ayun Kuya Mar, okay lang sa'yo ganitong klima? Okay na. Sanay ka na? Oo, sanay tayo. Okay na. Oo, pero sa health mo ngayon, hindi man siya nakaka-apekto? Ay wala, ikaw na po tayo ngayon. Yung kumbaga sa kuwan na meron tayong gamot, nagkoko lang tayo, konting nagpapakondisyon lang tayo, pero okay na po tayo. Okay na po na mga kalingap. Basta ano lang tayo, take lang tayo ng tubig. Daming tubig. May tubig tayo dito kasi yan lang po yung panangga natin sa sobrang init ngayon. No, kasi pag sobrang init tayo, di ba? Madali tayong ma-dehydrate, di ba? Madali tayong yung ina-absorb kaagad yung liquid natin sa katawan. So pag na-absorb na siya, medyo doon nalalabas yung mga sakit, no? Wala nang mga liquid sa loob ng katawan, kaya mas maganda na palaging may tubig tayong iniinom, no? Para yun naman yung magsusupply ng another nutrients sa atin. Kaya ayun mga kalingap, at si Kuya Victor sa loob po. Sobrang dami pong pinabili ng mga kakailanganin. Ito po yung service drop, panel with breaker, junction box, electrical tape, receptacle, 2-gang switch, 4 pieces 1-gang switch, 4 pieces 2-gang, PVC clamp, EHHN number 10 and number 14, entrance cap and screw insulator. So ayan, para po yun sa wiring po sa bahay ni Ate Christy. So napanood po natin kahapon mga kalingap, or ng isang araw, yung pagbisita natin kina Ate Christy, at siguro maraming nakapansin, pati kami, no? Ako, si Kuya Alex, si Kuya Victor, napansin namin kay Ate Christy na medyo emotional siya sa part na yun, no? Emotional siya nung nilabas niya yung sa loobin niya. And tinanong po natin off cam kung may influence ba ng alcohol o kaya nakainom siya. Wala naman daw po mga kalingap, no?
na wala naman po daw. Kaya siguro ganun lang talaga si Ate Christy, no? At dala na po siguro ng stress, no? Kaya yun lang may papayo ko po. At napanood din ni Kuya Mario. Kuya Mario, napanood mo? Oo, napanood. Yung ano, yung mga sinasabi ni Ate Christy. Ano yung ano mo doon? Ano yung may papayo mo sa kanya? Alam If mo ever yung, man na mapanood niya yung vlog natin ngayon. alam mo yung ko lang yung sa kanya, parang ko lang siya, ganun talaga siya kapag nagkakaroon ng depression, ano, na-stress siya, ganun ang inalalabas ng itsura niya, na parang kung ano-ano sinasabi. Yun lang napapansin ko sa kanya. Basta may problema talaga, dinidibdib niyang masyado. Oo, napaka ano niya, Oo. sensitive. Kaya Diba, sabi nga ni napaka-sensitive Alex, hindi mo na problema yun. Pero pinoproblema niya pa rin. At napakalit lang na bagay. Oo. Talagang ano, sa tingin ko medyo naging ano na siya, no? Medyo naging sensitive na siya. Oo, naging Diba? sensitive siya. Hindi niya dahil- inopen, hindi niya ano, yung malawak yung pag-iisip, di ba? So, yun nga maganda na palagi natin siyang mapapayuhan, no? Oo. Kasi kung ganyan palagi, kawawa yung mga anak niya, di ba? Natotolerate sa mga ginagawa na akala naman tama, no, ng mga anak niya. Kaya, ayun mga kalingap, maraming salamat po sa inyong mga comments, and marami tayong nababasang mga ano, mga ayun, meron na tayong 900 comments sa ating nakarang upload, no? Daming mga ano doon, mga suggestions, maraming mga nagdidebate, no? Yan, makalat daw yung bahay, makalat. Pati yan sa Tapos akin. nag-iinarte daw, 'di ba? Wala, kabago-bagong bahay, pero ang bumungad sa amin kahapon, Oo. talagang makalat siya actually, no? Hindi man sa dinadown ko po, pero yun talaga yung napansin namin. Kahit ganun pa man sa dating bahay nila, no, ganun din po yung estado po ng kanilang sa loob ng bahay, ganun po yung ano, yung kalagayan or sitwasyon, no? Medyo talagang ano siya, tawag dyan, wala lang time sa paglilinis, ganun. I hope na ano, no, mabago yan Ate Christy. Wala, di pa naman yan ang huli, di ba? Kaya ito, di ba? Maganda po talaga yun na nag-surprise visit kami. Ano masabi mo sa surprise visit namin? Maganda yun, ah. Oo, maganda yun para una-una malalaman mo kung ano talaga yung itsura ng bahay. Kasi kapag ipinaalam mo na pupunta ka doon, saka lang sila maglilinis. Malinis. So, pag sinurpresa mo, talagang makikita mo. Makikita mo. Oo, kung ano Walang talaga. cut-cut na video. Taka nga ako, pati sa vlog ko, ang mga comment tungkol kay Christy. Oo. Kasi ikaw yung naka-scout, di ba? Oo. Kaya, ayun, grabe yan ang mga kalingap. So, yun lang. Sana mapanood to natin Christy, and ano, mas ma-improve pa niya, no? Ipakita niya sa atin, di ba? Oo. Kasi in that way lamang siya makapagsukli sa mga nagawa nating pagtulong sa kanila, di ba? Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga binigay, panatilihing malinis yung bahay, di ba? Palaging ugaliin natin magpasalamat sa mga nakatulong. Yun lang, di ba? Other than wala na kahit anong gagawin niya doon sa bahay niya, mga kalingap, basta maintain lang yung kalinisan. Kaya ito, marami ding nagpapayo, marami nagsasuggest na how much more kung bibigyan sila ng tindahan. Ayun. Baka isang araw ubos ka agad yung paninda, di ba? Oo. Kaya ano po ang inyong comments dito mga kalingap, no? Ano po ang inyong opinion tungkol po dito kay Ate Christy na bibigyan po ng tindahan po mga kalingap, no? Para naman po sa akin, hindi na siguro hindi po magsasucceed yung ano, hindi magiging successful po yung tindahan, no? Kasi nga alam naman natin 4 or 5 yung anak ni Ate Christy, di ba? Lahat ng yon talagang ano, maliliit pa, di ba? Talagang wala pang control, di ba? Kahit sabihin man Ate Christy na wag niyong pakialaman yung paninda, pero syempre no, hindi yan tag dito, makokontrol yung mga anak, no? Kasi nga maliliit pa, no? Kaya kayo po yung tatanungin natin mga kalingap, kung ano pong inyong opinion, no? Kung bibigyan pa natin o ano ba yung maganda nating tulong po, ano, para
maka-assist din po sa pamumuhay po nila Ate Christy. Bukod po sa tindahan, di ba? Ano pa kayang magandang natin maitutulong? Kasi sa tingin ko ang tindahan talagang walang ano yan. Mauwi lang yun sa sarado, di ba? Sari-sari maging sarado. Sara store na. Di ba? Pero thank you so much sa nagbigay, no? Hindi ko pa nagalaw yung pera, no, 20k pang puhunan. Mag-iisip pa tayo kung ano pong kasi isa pa wala pang tindahan doon, di ba? So, ano kayang pwedeng nating magamit, no? Saan pwede natin magamit yung pera na yun para kay Ate Christy? So, ayun mga kalingap, no, grabe. Separate vlog po ito, no? Para lang po ihayag ko yung saloobin ko dito kay Ate Christy na kahapon, unexpected yung nangyari. Akala namin maganda yung vlog natin kahapon. Pero meron po yung mga cut, no? Sinabi ko sa intro pa lang na yan, walang cut ito, no? Basta pero meron siyang mga sinabi doon na posibleng ma-misinterpret ng mga viewers. Kasi sumama yung loob niya kay Kuya Bal na dapat nga sana respetuhin natin yung founder ng Kalingap kasi hindi niya totaling kilala si Kuya Bal, di ba? Para sa atin kilala natin si Kuya Bal, mga viewers alam na yan ang ugali ni Kuya Bal, nagjo-joke yan, di ba? Pero kay Ate Christy dinidibdib niya yung joke ni Kuya Bal, no? At isa pa, ito lang din yung masasabi ko, bakit siya mahihiya, di ba? Bakit siya mahihiya kung sinabi ni Kuya Bal, alam naman ng buong mundo. Alam na, di ba? Kasi una pa na vlog ni Kuya Mario na ganito, magkaiba yung tatay. Doon siya na sa sinabi ni Kuya Bal na magkaiba daw yung tatay. Bago pa nagsabi si Kuya Bal, alam na yan sa mga vlog natin, di ba? Alam na yan ng mga bawat tao, mga viewers natin, viewers ni Kuya Mar sa akin, na magkaiba talaga yung mga papa ng anak niyo po, no? Pero nung sinabi ni Kuya Bal, bakit doon kay Kuya Bal kayo nagagalit or sumama yung loob niyo, no? Basta Ate Christy, baguhin niyo po yung na yan, pananaw na yan, kasi kahit baliktarin natin yung mundo, walang Roel of Malalag, walang Mario's Vlog, walang pabahay kung wala si Kuya Bal, no? Kaya pasalamat tayo, no? Magpasalamat na lang tayo. Huwag niyo pong intindihin yan kung ano mga sinasabi sa mga kapitbahay o sa mga ibang tao tungkol po sa inyo, di ba? Huwag niyo pong pag-aksayan po ng oras yan, di ba? Ayan. Mayroon ulit daw sa cellphone. Yun ang niya. Kaya iniintindi ko talaga. Ay, iniintindi mo kapon. Wala ba talagang naging pinagmulan? Oo, kasi wala doon nung kanisa. Nung inopen niya sa akin yun, nung inopen niya, nagets ko na po. Kaya nga tinanong ko si Kuya Alex, Kuya Alex, ano po yung masasabi niya po? Si Kuya Alex hindi pa niya na intindihan kung ano ba talaga yung rason. Kaya nung in-explain ko na po, doon na nakapagpayo si Kuya Alex na napakaliit lang, di ba? Napakaliit lang na dahilan. Kaya tawakan natin yung pag-unawa natin, di ba? Siyempre, maswerte tayo sa sobrang daming mahihirap dito sa buong mundo, dito sa buong Pilipinas. Okay, dito na lang sa Cam Norte, isa po kayo sa maswerteng napabahayan po ng Team Kalingap. Hindi lang bara-bara na babahay. Oo, talagang binuhos yung di ba? Actually mga Kalingap ito, prangkahin ko na po kayo. Ang inabot po sa bahay ni Ate Christy ay matotal po 320,000. Pabahay pa lang yan, no? Pabahay pa lang. Magkaiba pa yung mga gamit ng bahay, no? Magkaiba pa itong kuryente. So sa bahay pa lang mismo 320,000, 'di ba? Akalain niyo po 'yan? Sino bang private sectors ang magbibigay ng ganyang kahalagang bahay, 'di ba? Yung iba nga yung panalo sa sa mga reality show, house and lot. Di ba? Hindi din lahat mabibigyan. Kaya tayo maswerte po sa mga nabigyan po ng opportunity po na mabigyan po ng pabahay. Natin, di ba? Pahalagahan natin, di ba? Pahalagahan natin. Syempre, pagkaingatan. Ganun lang magpayo namin kasi hindi naman sa dito. Mukhang binabalik namin sa inyo. Basta yun lang yung way para mag-give back po kayo, di ba? Appreciation, di ba? Appreciation and grateful, di ba? Maging grateful tayo. Pasalamat tayo palagi. Kaya yun mga Kalingap, at babalik tayo ulit doon kina Ate Christy. Babalik po tayo doon para i-update po ulit siya, no?
siguro kung pupunta tayo ulit doon mga kalingap, ganoon pa rin gagawin natin, no? Walang cut-cut na video. Kasi ano lang, matutulungan natin siya na ma-realize niya, no? Kasi pangit naman kung pagpunta namin doon tapos marumi, tapos sabihin mo lang, ate magbibis kayo kasi mag-vlog tayo. Mukhang ano lang, mukhang tinakpan namin si Ate Chrissy, mukhang Parang kinonsinti natin yung kamalian nila na hindi naman dapat, no? Kasi para naman po yun sa kanila, no? Kaya kung ano yung maabutan natin doon, yun po ang ating mapapanood, di ba? Next vlog po mga kalingap. Kaya ayun, stress na po mga kalingap, kaya pupuntahan namin sila hanggang ngayon. See you later, bye bye.